tumambay sa bahay, kasi sigurado doon ako kakain sa bahay. Let's go! So, ano tayo? So, lagpas na tayo ng Canyon Woods. Tama ba, Canyon Woods? Medyo malapit na tayo doon sa tulay. Foggy pa rin dito. Pero buti hindi na umuulan katulad ng pagpunta ko. Siguro tuwing hapon lang talaga umuulan. Pero kahapon hindi nga umulan doon sa Kampanalig eh. Medyo umambon lang ng konti pero hindi nagtuloy. Ito, medyo malamig naman ang panahon. Ewan ko lang pagdating natin ng parting Dasmariñas. Doon sigurado magsisimula ng uminit yung panahon. Pero sana walang traffic. Sana Sunday naman eh. Sana hindi ganun ka-traffic, di ba? Dahil ginagawa sa Dasma na kalsada. Wow. Buti wala pang ano dito, traffic. Dahil siguro maaga pa sa Sunday. Pero di ba pag Sunday mas alam na siguro ng mga tao na traffic dito, kaya hindi na tumutuloy dito. O kaya dito nga may daan dito sa kaliwa. O shortcut na siguro iba. Pero ang luwag eh. 8:30 pa lang. Hindi natin alam mamaya. Pag mga tanghali na. Marami ng turista. Nalaki ng bakal nito. Ay, medyo nauuhaw na ako. Hanap tayo ng syempre 7-Eleven para kapag-hydrate muna. Malamig na tubig. Dito na tayo sa bypass. Wala pa rin tayo nadaan ng 7-Eleven. Mamaya na siguro parting Dasma na siguro, kaya silang palabas na tayo ng bypass. To Manila. Diretsuhin ko na lang tong tong Aguinaldo Highway. Sana hindi traffic tong Dasma. Pero 7-Eleven pa rin, kailangan natin tubig. Dito na tayo sa Dasma. Medyo maganda ang takbo ng traffic. Maluwag pa, maga pa eh. Dire-diretso pa. Malabat. Ewan ko sa bandang unahan kasi maraming ginagawa dito eh. Pero sana ganito lang, dire-diretso para maaga tayo makauwi. Hindi tayo abutan ng tindi ng sikat ng araw sa kalsada. Ito isang traffic dito kasi ginagawa yung kabilang lane. Kaya nung Friday sobra traffic dito. Yung pa Manila saka yung papuntang pareho both ways traffic. Yung mga kalsada, ang dami talaga rito ang ginagawa. Lagi may ginagawang kalsada rito sa Cavite, talagang dire-diretso. Hindi pa ako nakabiyahe yata dito sa Cavite na walang ginagawang kalsada eh. Laging yan ang project nila dito.
kalsada. Ayos to. Pakabit kaya ako ganyan. Pakabit tayo ganyan bubong para hindi mainit. Sarap pumiyay siguro ng may ganyan na. Pag hinangin ka, taob ka. Sarap ng biyahe, luwag. Nakakatawa. Wow! 2 hours. Nandito na tayo. So, may dadaan na pa tayong yun nga, yung para may pasalubong tayo kay Mrs. Daan tayo ng kebab. Yung paborito namin pagkain. Daan tayo ng Malate. Oh my, ano ba to? Nakahambalang yung bus. Nangyari. Anong nangyari sa diyan ka dumadaan sa shoot. Naipit na banggang motor. Kawawa naman. Tayo sa Manila. Kakanan tayo dito sa Pedro Hill yata yun, para makakaliwa tayo dun sa may Malate. Hindi ko rin kabisado pero natatandaan ko lang yung lugar, pero hindi ko kabisado. Siguro sana mga 11 bahay tayo. Sana walang ganong umu-order dito para makauwi agad. Nauuhaw na uli ako. Kanina kapag 7-Eleven ako, tubig. Ngayon baka soft drinks na muna ako. Nauuhaw talaga ako. Kaya ako ng sugar. Saan ba ako kakanan? Ito nga ba? Dito nga ba? Dito nga. Ito nga sana. Nakamotor naman ako, pwede bumalik pag mali. Hinahanapin natin siya. Saan ba yun? Ito. Muntik na naman ako lumagpas. Nung nakaraan lumagpas ako dito. Takot ah. Shawarma Snack Center. And the best po dito. Okay, punta kayo dito. Hindi, take out. Sa baba lang sir, kasi sirit yan. Slide dyan, madulas. Wala man yung primera. Hindi mo malak. Pabili na tayo. 10:30. Siguro mga 30 minutes nga. Bahay sana. Let's go. You first, tapos ako. Okay. Back to Ross Boulevard. Sarap sana bumili ng saging. Mura saging dito eh. Problema, wala akong pera. Wala ng bariya.
Init na. 10:40. Konti na lang. Pakita ko sa inyo dito yung Navotas, yung ginagawang Navotas Coliseum. Tama ba? Medyo parang mga 70% na yata ang 70-60% daw na gawa. Pwedeng paglaruan ng basketball. Maganda yung court niya, nasa taas. Ayan. Good morning. Kadugtong lang to yung video ng pauwi ako kasi sayang eh. Sayang yung biyahe ko tapos wala nang mapapakita sa inyo. Luluto tayo ngayon ng nihaw na tuna. Tuna belly. Bali, ito siya, nag-tow na ako. Tow na ako ng belly. Medyo may yellow pa kaya nagtotow muna. Hinati ko lang yan. Ito kasi siya kalaki. Galing siya sa Jensen, uwi ng tatay ko. Medyo malaki siya, so hinati ko lang siya. Yung kalahati nandun sa kabilang freezer. Bali, yung ating lulutuin. Totoo ko lang tapos bababad natin sa toyo calamansi. Pero bibili pa rin ako ng barbecue sauce para pagkaluto, habang niluluto, barbecue sauce lalagay natin para medyo matamis. Mas masarap pa sa'yo medyo matamis para sa Jerry's Grill. Yan, balik tayo mamaya. So yan, medyo malambot na siya. Lagyan na natin ng toyo. Ayan, kalamansi namin bibili kami ng marami. Tapos bibigay na para pag gagamitin, ready na. Natin malat. Kalamansi lang lalagay natin, nakatoyo para magkalasa lang yung tuna. Pero mamaya lalagay natin yung barbecue sauce habang iniihaw para may tamis. Bad natin siya kahit mga 1 hour para kapit na kapit yung toyo. Bali, babalik-balik na rin na lang natin to para makover lahat. Yes. Pero ito pa rin gagamitin natin. Ating portable griller. Buuin lang natin to. Setup. Tapos, meron din ako ditong napakita mamaya na gagamitin natin na uling. Wait lang. Ito yung gagamitin natin uling. First time ko itong gagamitin. Siguro mga 2 peraso lang ito magagamit natin. Look. Baka nga isa lang kasi masyado siya mabigat. Try natin ipasindihin, ha? Mamaya, balikan ko kayo pag kung gaano katagal siya magsindi, gaano kainit. Bali, tinapon ko na yung toyo kasi medyo tagal na siya nakababad. Nilagyan ko na siya ng barbecue sauce. So ito pa isa, dagdagan pa natin para sweet and salty na siya.
Dilim. Papaano muna tayo? Papabaga ng uling. Paano muna natin? Hindi lang natin alam kung gaano katagal siya magbabaga. Kasi siksik na siksik yung uling eh. Hindi siya ordinaryong uling. After mga 5 minutes, napagbaga natin siya. Pero hayaan muna natin uminit ng gusto para ready siya sa paglagay ng isda. Mainit naman siya. Mainit naman yung uling. Pero tingnan natin kung mamamatay pag natuluan. So, dito na natin malalaman kung ano mangyayari. Kung gaano siya katagal maluluto. Ngayon, hindi siya ganun kainit kaya pero may baga yung uling eh. Ang ginawa ko, bumili ko ng ordinary uling. Inagdag ko. Hindi naman. Hindi pa naman siya nag... Bali, okay naman yung uling. Problema lang, hindi ko maramdaman yung init na katulad ng ordinary na uling na pag ginamit mo. Saka ang alam ko rito matagal na maubos yung kanina pinakita ko. So yan, so magta-try na lang ulit tayo sa susunod kung anong para makita pa tayo ng ibang kung paraan para mas mapaayos yung paggamit ng uling nito. Hindi ito yung uling sa ilalim. Hindi po sunog yan, kulay lang. Ang lasa? Ha? Masarap naman. Ikaw, ayaw mo ng exposure. Ayan yung itsura niya. Okay ba anak? Ha? Masarap naman? Masarap sa gutom?